Hello guys, welcome back to CBOX tutorial channel, and this is our situation number 67 for CE board exam November 2022. The flooring of a warehouse is made up of DT joists as shown in the figure, and the joists are simply supported on a span of 7.5 meters. Then, given yung area ng ating section which is mahirap isolve, kaya hindi tayo pahihirapan ng mga examiner, ibibigay na nila yan. And also, yung ating moment of inertia. But take note, this moment of inertia is with respect sa ating neutral axis. Kaya, ilalagay natin dito is INA. So, based on the figure, ito yung ating neutral axis. So, NA. The initial pre-stress force is 745 kN and it is located 192 mm below the neutral axis. Ito yun. Yung ating eccentricity. Loads are dead load 2.3 kilopascal and this is live load. Yan. Live load po yan. And ang ating live load ay equivalent sa 6.0 kilopascal. So, ayun. Pre-stress na naman yung ating topic. Pero, kung maalala ninyo, doon sa aming situation number 51 to 55, kung hindi kami nagkakamali, or hanggang 60 yata, meron kami itong problem na under sa pre-stress concrete design. Pero, iba yung type of problem na yun dito. Kasi, doon, ang pinapasolve, yung ating pre-stress force, tapos yung eccentricity. Pero dito kasi, ito yung mga karaniwan na parang lumalabas talaga sa board exam. Ang mga pinapahanap talaga dito yung mga stresses. Ayan. So, mas simple to compared dun sa problem na na-discuss namin from problem 51 to 60. Hindi na kasi namin memorize. But anyway, ayan. So, check lang natin yung ating DT joist. So, kung napapansin nyo, meron tayong dalawang pre-stressing tendon. So, ibig sabihin, itong 745 na to ay i-multiply pa natin para makuha yung total initial pre-stress force. So, lagyan na lang natin siguro dito. So, yung ating PI is equivalent to 745 multiplied by 2. So, 1490 kilonewton. So, number 1, determine the tensile stress due to initial pre-stress force. Yes, take note wala kasing nilagay kung ano yung meron sa dead load na to. So, i-assume natin na hindi included yung weight ng ating concrete. Kasi wala siyang sinabi. Kasi minsan, kapag sa mga problem na ganyan, kapag sinabing dead load, may naka-close and open parenthesis na own weight is included. Mga ganun ba? Pero dito kasi walang sinabi. Kaya, i-assume natin na labas dito yung own weight ng ating pre-stressed beam. So, ano to? Okay. Tensile stress due to initial pre-stress force. So, kung due to pre-stress force, kung mabalikan natin yung concept natin sa ating pre-stressing or pre-stress concrete, this is equivalent to P over A. Then, yung P multiplied by E multiplied by C over INA. And then, yung ating moment multiplied by C over INA. So, isa-isahin na ulit natin yan. So, ito, ang tawag dyan ay axial stress. Ito naman ay bending stress. Ito rin ay bending stress. Pero, itong bending stress na to ay magkaiba sa isa't isa. Ito kasi, due to pre-stressing force or sa tendon. Ito naman, itong bending na to ay due to own weight. Ayan. So, WO or W naught, own weight, and WT. So, ito, mga additional loads yan, such as dead load, kagaya nito, tapos yung live load. So, kung ang required sa ating number 1 ay due to pre-stressing force alone, dito lamang tayo. Ayan. Sa dalawa na yan. Axial stress and yung bending due to pre-stress force. So, number 1, F is equivalent to, yes, kung napapansin nyo, hindi kami naglagay ng sign kasi yung sign para sa bending stress natin ay nagbabago. Depende kung ano yung type ng ating, kung ano yung behavior ng ating beam sa bending, kung siya positive or negative bending. So, pwede natin ilagay dito.
positive, negative, or vice versa. And also ito, positive, negative, vice versa. Depende. Pero ang sigurado tayo, axial stress is always negative. Kasi yung ating pre-stress force ay laging direkta papunta doon sa cross-sectional area ng ating beam. So kung ilalagay natin dito yung side view ng ating beam, yan. Ito yung side view niya. Oops. Then, ito yung ating pre-stress or pre-stressing force, P. Then, ito yung neutral axis. Sa neutral axis, dyan yung may transition ng compression and tension. So, bakit natin dinidrawing to? Kasi kailangan natin malaman kung saan tayo makakuha ng tensile stress. Kasi hindi naman sinabi kung nasa ng tensile stress. Possible na nasa taas, possible na nasa baba. So, check natin. So, kung tensile, yung ating axial stress, negative na to, no? Ayan. And then, ayos, bakit nga ba nasa baba? Minsan kasi ako kung ako lang ang examiner, hindi ko ilalagay ito sa baba. Papaisipin ko yung student kung saan nga ba talaga nandun ang pre-stressing tendon. Bakit? Kasi dapat malaman ng bata kung saan niya ilolocate yun eh. So, saan natin ba siya ilolocate? Ang nakalagay kasi sa problem, simply supported yung ating beam. So, ibig sabihin, yung ating beam ay magbe-bend ng positive. So, kung positive, ang taas, compression, ang baba, tension. So, ibig sabihin, kailangan ng concrete ng tulong sa tensile stress. Kaya yung ating pre-stress tendon ay nasa baba. Ayan siya. Okay? Anyway, iikot yung ating P or magkakos ng moment na pag ganito. Ayan. So, ibig sabihin, compression or compressive stress or compressive bending stress ang makikreate niya sa baba, then tensile bending stress ang makikreate naman niya sa taas. Tensile stress ang kusa natin makuha dito. So, ibig sabihin, dito tayo sa top. Ayan. So, top fiber tayo. So, FT is equivalent to negative P over A. Then, plus P multiplied by eccentricity. Ito yung moment Ito yung moment. Then, multiplied by C. Then, over I and A. So, ilan na yan? Okay? So, ang ating PI, initial stress rin naman tayo ito. Okay? Initial stress lang. So, sabihin, kung ano yung PI natin, yun lang din ang gagamitin natin. Kasi di ba we have two stresses. Yes, by the way, kung gusto niyo matuto ng concept or yung detailed discussion ng ating equation na to under sa pre-stress concrete design, meron kaming playlist na naka-ready. So, diniscuss namin doon isa-isa yung concept kung saan nagmula yung mga yan. Then, meron kaming mga detailed discussion and step-by-step procedure ng pag-solve ng mga problems. So, kung gusto nyo i-visit yan, nakalagay naman yung link ng aming playlist sa description ng video na to. Okay. So, negative P. Ang P natin ay 1490. Then, convert natin into Newton. Then, area. Ang area is, ilan yan? 2 times 10 raised to 5. So, this is Newton per millimeter squared, magiging megapascal. And then, P, 1490 times 10 raised to 3 multiplied by E, 192 multiplied by C. Saan ba kinukuha natin? Yung top. Okay? So, yung top natin is 88 millimeters. Then, over I and A. Ang I and A natin is 1.88 times 10 raised to 9. So, 5.94. So, positive, no? So, positive 5.94 megapascal. Ibig sabihin ng positive, siya ay intention or tensile stress. So, sir, bakit iba po yung nakuhang sagot? Nung chinek ko yung solution, I think ang ginamit niya, imbis na 88, ang ginamit niya ay 267. So, siguro pag-iwala natin to. This is C bottom and this is C top. Hindi kasi natin pwedeng gamitin yung 267. Bakit? Kasi under to ng compressive stress. Under sa bending Yan.
Yung bottom kasi niya is mako-compress due to tendons. Ayan, mako-compress siya. So, ano yun? Kumbaga, ang magiging drawing niya is pag ganito. Ayan. So, compressive stress siya. Then, dito, sa taas, tensile stress. Ayan. So, yun natin pinagamitin yung 267. Pero, check natin kung 267 yung gagamitin. Kasi kapag, 267, dapat maging, yan, maging negative eh. Kasi, compressive stress yung, nasa taas. Kaya dapat, nasa baba pala, nasa baba, compressive stress. So, this is 267. Ito, yan. 267. Pero tingin ko mali rin makukuha dyan. Kasi, ang ginawa doon sa solution, pinag-add niya, ito yan, addition to. Yan, ganyan siya. Yan. So, hindi kasi na pwedeng gamitin yun eh. Yung 267, pati hindi rin siya under ng tension. Under yun ng compression, kaya dapat negative siya. Ayan. So, ibig sabihin, yung ating bottom fiber is under ng compression, yung ating top fiber naman is under sa tension. So, sir, paano po natin mag-prove na tama itong 5.94? Bakit? Kasi, syempre, sabi nga natin, tensile, under sa tensile kasi itong baba due to positive bending. So, dyan tinalagay yung P, yun yung tendons, compression, yung buo, para sa axial stress. Then, sa baba, compression due to P. Dito, papunta dyan. Tapos, kung mapapansin nyo, doon naman sa ating, bending stress due to own weight and due to different loadings, ganyan yung ating stress. Compression dito, tension dito. Ayan. Kaya nga, kailangan nating tulungan yung ating tension stress dito or tensile stress. At matutulungan natin yun gamit yung ating tendons. Kaya sinasubject natin ng compressive stress itong baba. Yun ang mangyayari. Then, okay lang naman na mag-undergo ng tensile stress itong taas kasi meron naman tayong compressive stress na makikreate nito na mga yan. Kaya, I think, siguro nakaligtaan nila. So, tama dapat ito, yung 5.94 megapascal. Then, number 2, determine the maximum compressive stress at midspan of the beam due to the given loads and the pre-stress force based on the following condition. So, meron tayong loss of stress which is 18% and then beam unit weight is 24 kN per meter cube. So, ibig sabihin, kailangan madagdagan natin itong dead load na to. Yan. Kasi, merong own weight dito eh. So, tama yung nasa isip natin. Separate nga yung weight ng ating beam dito sa dead load na to. So, ano ba yung mga condition dito? Ano mga magkakasama? Kailangan, yung given loads, kasama to, itong dalawa. Tapos, yung pre-stress force. So, ito, kasama na siya, Kasama na yung ating own weight, saka yung ating total weight total loadings. Tapos, yung bending stress due to pre-stressing force and then yung axial stress due to pre-stressing force. Pero, hindi na natin gagamitin yung 1490. Bakit? Kasi, meron tayong loss of stress eh. And take note, nasa na tayo dito? Parang final stage. Bakit? Kasi, sinama na natin yung mga dead loads na i-carry ng ating member. Kaya, nasa final stage na tayo. Kumbaga, ready na para sa usage or utilization yung ating beam. Kaya magkakaroon na ng iba't ibang loadings. So, solve mo natin yung P effective. Ang P effective natin is equivalent sa initial stress then multiplied by 100% minus yung ating loss which is equivalent sa 0.18. Tama. 0.18. 18%. So, 1490 multiplied by 1 minus 0.18. So, this is 1221.8 kN. Ang tanong na lang is, saan kaya yung ating compressive stress? Hindi tayo sure kung nasa taas or nasa baba. So, ang gawin natin, i-vote nating ilagay rito yung F top, then F bottom. Is equivalent to negative P over A. Then, andun pa rin yung ating P, sa baba pa rin yung ating P dyan. So, yung ating top is under sa tensile, so positive.
Ang ating bottom may under sa compression, so negative. Then P multiplied by E multiplied by C. But take note yung ating P rito is P effective. Then over INA. Then, yung makakos ng ating weight and nung iba't ibang loadings at positive bending. So therefore, yung ating top is under ng compression, ang ating bottom ay under ng tension. Then M total multiplied by C over INA. Yes. By the way, itong C na to, dalawa yan. C top and C bottom. Yung lahat ng mga top, ito yon. Yan. Positive, negative, positive, negative. Then lahat ng bottom, negative, negative, positive. So, sa tingin nyo, saan tayo makakuha ng ng compressive dyan? Kasi kapag compressive, dapat negative ang lalabas. So, saan yun? Dito. Yan, sa bottom. Pares kasing negative to. Ay, hindi. Dalawa rin paling negative dito, no? Ayan pala. So, di tayo sure. Kaya natin isolve parehas. So, ano pa isolve natin? Okay naman na lahat dito, no? Yung empty. Kasi wala pa yung on weight dito, eh. Sige. So, solve natin yung superimposed load. Sorry. Palitan natin to. Dapat additional load yan. W additional. Ayan. Ang ating W additional is 2.3 plus 6 is equivalent to 9.3 kilopascal. Then, yung ating W not or yung own weight ng ating beam is equivalent sa 24 kilonewton per meter cube. Kailangan Ay, wait lang. Kilopascal to? Ay, oo nga, naka-kilopascal siya, Kailangan natin ma-convert into into kilonewton per meter. So, kung kilonewton per meter squared ito, yes, 2.4 meters para maging kilonewton per meter. So, this is equivalent to 2.3 plus 6 then times 2.4. So, ito niyan is naka-kilonewton per meter na. So, 19.92 kilonewton per meter. Buti na nakita natin yung kilopascal. Then, ito naman, 24 kilonewton per meter cube. I-multiply natin ang area para maging kilonewton per meter. So, ang area natin ay 2 times 10 raised to 5. Then, divide natin ng 1,000 squared para maging meter squared. So, 24 times 2 times 10 raised to 5 over 1,000 squared. So, this is 4.8. 4.80 kilonewton per meter. So, therefore, yung ating total weight na dadalhin ng ating beam ay equivalent sa 24.72 kilonewton per meter. Ayan. So, dalawa nang makuha natin yung sagot dito. Para sa top and para sa bottom. Gamitin natin yung kanina. Ayan, ito. Then, ito magiging 122.1.80. Then, area. Tapos, ang top natin is positive. Then, ito magiging 122.1.8. Okay. Then, 192 yung eccentricity. Tapos, yung ating C-top. Ang ating C-top is 88. Tapos, yung ating INA. Tapos, minus moment. Di ba na nasolve yung moment? This is simply supported beam. So, therefore, yung ating total moment is equivalent to WL squared over 8. So, hindi na kasya. The WL squared over 8. So, this is 24.72 times L. 7.5 squared over 8. So, 173.813. So, ang unit ito ay kilonewton meter. Ang kailangan natin dito ay newton millimeter. So, that is negative 173.813 para maging newton millimeter dapat times 10 raised to 6. Then multiplied by C top, that is 88. Over INA, 1.88 times 10 raised to 9.
Ito yung natin, C top. F top. Okay? Negative 3.26 mega Pascal. Then, para naman sa bottom, kailangan nating palitan yung ito. Kasi si bottom na yan eh. So, 267 na dapat to. Tapos yung sign, papalitin din natin. Ito, from negative, magiging positive. Kasi tension ng baba. Then, ito, yung ating C, magiging 267. Tapos, imbis na siya ay positive, compression ang baba. So, ang sagot ay negative 14.74. Wala na palang problema, no? Parehas na compression yung ating final stress at top and bottom fiber. Ang pinakaiba nga lang is, yun nga, magkaiba yung ating stress at top and bottom fiber. So, ang sagot natin dyan is, ito, 14.74 megapascal. Kasi syempre, ang kukunin natin is yung mayroong critical compressive stress. Okay, so I hope naintindihan nyo yung ating problem number 2. Then, problem number 3. Santo ka siya. Okay? So, siguro dito na lang. Determine the additional superimpose. Okay, sige dito na lang. Yan. So, determine the additional superimpose load that the DT can carry such that the resulting tensile stress at the bottom fiber is 0 daw. Consider 8% of stress. So, wala tayong problema. Pagdating sa P effective, same pa rin. Ang pinagkaiba nga lang daw is yung atin daw bottom stress is magiging 0. So, para maging 0 yung ating bottom stress, kailangan mag-a-add tayo ng loadings. Ito yung mga additional superimposed load. So, mula rito sa ating total load, magadagdag pa tayo. So, tingnan natin ha. Dati kasi, pag nag-solve kami ng ganitong additional superimposed load, medyo mahaba yung aming solution. Pero, may nakita kaming solution na mas madali. So, i-share natin siya sa ating YouTube channel. So, tingnan natin ha. Ito kasing 14.74 na to ay galing saan? Sa axial stress and then sa bending stress due to pre-stress force. Then, galing rin saan? Sa ating total moment due to the total loadings. Ibig sabihin, kung magadagdag tayo dito ng loadings, sabihin nating W, siguro superimpose yan. W superimpose loads. Yan. Kung magadagdag tayo ng ganito, ibig sabihin, makakos yan ng ng additional moment. Sabihin nating moment due to superimpose load. So, ibig sabihin, maglalagay lang tayo dito ng superimpose loadings. Diba? Tapos, yung ating bottom ay negative 14.74. Ano dapat ang maging sign ng ating bending stress due to superimposed load? Dapat positive. Ayun. So, lagay natin. Negative 14.74 then plus M due to superimposed load multiplied by C bottom over INA. Then, this is equivalent to what? To 0. So ngayon, ang tanong, paano magiging 0 yung ating stress dito? Kailangan yung ating bending stress due to the superimposed dead load ay equivalent sa 14.74 or simply, transpose natin to, di ba? So yun, makukuha na kagad natin yung moment natin due to superimposed loads. So transpose natin yan. O di ba mas madali to kaysa sa, ang ginagawa ko kasi, ito sinasama ko rin sa solution. Yan, lalagay ko rito. Mahaba na naman. Tapos, ang kukunin natin nun is yung moment due to superimposed load. Diba? Medyo mahaba yan, pero same lang din naman. Ayan. So, 14.74. This is kilonewton. Yes, this is megapascal pala. Sorry. So, multiply natin ng I. That is 1.88 times 10 raised to 9. Divide natin ng CD, which is equivalent to 267. Ito yung ating moment due to superimposed load. Divide natin ng 1,000 squared para maging kilonewton meter. So, 103.79. 103.787 kilonewton meter. Ano ba ang equation para sa ating maximum moment? WL squared over 8. So, makukuha natin ngayon yung ating
loadings due to superimposed load. So, ang ating moment, multiply natin ng 8, and then i-divide natin ng L squared, 7.5 squared. So, 14.76 kilo Newton per meter. O, di ba mas, naging mas madali yung ating pag-solve ng ating additional superimposed load. Basta alalahanin nyo lang na itong buo na to, siya rin naman pala yung i-resist ng ating superimposed load, which is equivalent to 14.74. Kaya mula rito, malalaman natin na ang stress pala na i-resist ng ating bending stress due to superimposed load ay same sa 14.74. Pero take note hindi tayo nagkaroon ng problema sa ating number 3 kasi gagamitin lang din natin yung mga value and magnitude sa ating number 2 kasi pares lang sila ng loss of pre-stress. Pero kung magbabago to, yun na. Iibahin natin yan to. Magbabago yung P effective. Yan na. Magbabago to. Yan na siya. No? So yan. Simple lang naman talaga yung ating pre-stress concrete beam. Kaya kung gusto niyo matutunan yung detailed discussion and step-by-step procedure on how to analyze and solve pre-stress concrete problems, pwede nyo i-visit yung aming playlist na nakalagay ang link sa aming video description. So I hope marami kayo natutunan sa aming situation number 67 for C Board Exam November 2022. Please don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching, everyone. God bless. Bye-bye.